Papasok na tayo ng school pero pinakain muna natin yung ating alagang baboy. Ayan. So diretso na yan hanggang tanghalian. So umaga hapon na lang tayo magpapakain at walang time mga katropa. Nakalahating kilo yung pinakain natin ngayong umaga. And ayun nga yung bimig natin and pig rulak. So ibig sabihin mga katropa, day 24 na. And ito nga mga katropa yung ating pang 4 week na tayo sa pag-aalaga nitong patining. So 18 weeks yung target natin. So meron pang 14 weeks na natitira. 14 weeks at kalahati pa mga katropa. And yun naman yung ating mga manok na pinakain na. So since naiinitan sila, nilagyan natin ng harang mga katropa kasi mabibilad sa araw. Tingnan natin kung ano yung mga pwede pa natin gawin para at least hindi naman masyadong bilad na bilad sa araw yung ating mga alagang manok mga katropa. Good morning sa inyo. Ayan, nagpakain muna tayo bago tayo pumasok at ito nga yung natin mga katropa. So tara, let's go. Pasok na muna tayo at magtuturo pa tayo sa mga college student. So ito guys, nagpapakain tayo ng ating alagang baboy. Ito na, talagang malalaki na. Ayan. So kalalabas lang din natin guys sa work. Medyo gabi na, pero at least nakahabol mga katropa. So ito din talaga yung dapat iwasan ng mga magbababoy, yung magpakain ng iba-ibang oras. Kasi ito yung malakas makapagpa-stress sa mga alagang baboy. Kaya mga katropa, yung schedule natin ng pagpapakain is umaga at hapon na lang para at least masanay na sila. Since hindi tayo since working tayo, kaya wala tayong time sa tanghali. So kung meron sana sa tanghali, so mas maganda sana yung 3 beses katulad ng ginagawa natin dati. Pero okay rin naman mga katropa na magpakain ng 2 beses sa loob ng isang araw. Katulad ng mga ibang katropa natin magbababoy na maganda rin naman ang resulta. Mga dapat iwasan ng mga magbababoy ay yung magpakain ng paiba-ibang oras. Yun yung malakas makapagpa-stress sa mga alagang baboy at nakakapagdulot sa kanila ng mabagal na paglaki. Kaya importante mga katropa na kung anong oras talaga yung schedule nyo ng pagpapakain, dun yung ginagawa nyo. Pero happy tayo kasi at least malaki na itong mga alaga nating baboy at nakikita talaga rin naman sa katawan nila yung mabilis na paglaki at saka paghubog ng kanilang mga katawan. Ayan. So sige, kain pa. So by the way, pig rulak at saka bimig nga pala ang ginagamit natin dito sa ating babuyan para at least mas mabilis lumaki ang mga alagang baboy. Kasi nga ito talaga yung dekalidad at quality ng mga hog piglets para sa starter period na mga biik na katulad nito mga katropa. So habang kumakain yung mga piglets natin doon mga katropa, ayan, so dyan, ipuntahan naman natin tong mga itong mga sisiw na 45 days piglets naman mga katropa. So happy tayo, hinarangan nga pala natin mga katropa dito kasi dito sumisikat yung araw at talaga namang tutok na tutok sa kanila at babad na babad. So ngayon goods pa mga katropa kasi nga mga bata pa naman to at talagang kailangan nila mga katropa ng init ng araw. Pero mas maganda na mga katropa yung hinarangan natin para at least talagang hindi direkta sa kanila yung tama. So yung last time na kinuha natin sila medyo parang mga maliliit pa. Pero ngayon ang laki na rin ng improvements nila mga katropa. And pinapakain nga pala natin to. So wala munang measurement. Tansyahan na lang muna kasi pa lang naman mga katropa, mga booster pa lang naman yung pinapakain natin dito. Ang hindi natin kinakaligtaan dito mga katropa yung paglalagay ng electrolytes nga at multivitamins dito sa painumin ng ating mga alagang manok. So importante yun mga katropa para at least mas mapanatili natin na talagang maging healthy itong mga alaga nating manok, alaga nating sisiw. Kasi sa mga katropa natin, nakita naman natin na kung gaano ka effective yung paglalagay ng electrolytes at yung unlimited na pakain dito sa mga sisiw. Kasi ito yung time na makakatulong sa kanila sa kanilang paglaki. At ito nga mga katropa yung day 2 natin sa pag-aalaga nitong mga 45 days chicken. At ito na yung day 5 nila mga katropa since birth. So ibig sabihin kung day 2 tayo ngayon,
42 days na lang ang aantayin natin at pwede na natin itong anihin mga katropa. I hope na lalo pang lumaki itong mga alaga nating manok and magtuloy-tuloy pa sila sa paglaki mga katropa. And dun sa mga nagsasabi mga katropa na kung magkano ba yung gastos dito, ang nabili natin itong mga sisiw na 55 pesos per piece, so 550 para sa 10 manok mga katropa. And bumili rin tayo ng electrolytes at Premoxil para at least makatulong sa kanila para hindi sila maging mga sakitin mga katropa. And total ng nagastos natin dito mga katropa sa DIY na kulungan ng manok is halos 800 plus. Ayun. So kasama na dyan yung dito sa flooring at saka dito nga sa mga gilid-gilid ng mga net at ito na ring metal na pangsarahan nila mga katropa. Etong painuman nila istabilin natin ng 70 pesos at 80 pesos naman mga katropa etong mahabang pakainan. Itong mga katropa sa pagsisimula ng ating 45 days chicken nakagastos tayo ng 1,800 pesos. Sabi nila mga katropa, ang kakainin ng manok o sisiw ay mga 3 kilo hanggang 4 na kilo bago sila maibenta. Ang tansya natin dito mga 33 kilos ang mag-uubos nilang feeds hanggang sa maibenta natin. Ibig sabihin mga katropa, kung nakabili na tayo ng chick booster na gagamitin natin sa loob ng 10 araw, yung the next mga katropa is gagawin na nating pang grower o starter na tinatawag nila, is yun naman yung halos 31 kilos pa yung bibilhin natin yung mga katropa. So titingnan ko pa sa merkado kung magkakano ba yung presyo nyon kasi ang booster mga katropa is 44.50 ang per kilo nito. So medyo mabigat, medyo mahal, pero okay lang mga katropa para at least sa pag-aaral natin para matuto tayo mga katropa. Natin itong alaga natin ng mga baboy. So ayun mga katropa, kumakain pa. Eh nandun pa rin yung isa nating alaga. So parehas na kumakain pa rin sila mga katropa. Ito naman yung day 24 natin para sa pag-aalaga nga ng patabaing baboy sa ating pig fattening challenge. So malapit na mga katropa at talagang excited na tayo na mabuo yung 120 days mga katropa. And so sige kain pa, and ang next plan natin mga katropa is yung pagpapakain nga dito ng mas mataas pa, and after 1 week mag-i-increase na naman tayo mga katropa ng pakain dito sa mga alagang piglets na to. Since the more na nakikita natin sila na uubos na nila yung mas mataas na pakain, is pwede na tayong mag-adjust mga katropa. And pagdating naman ng grower, mas okay, mas mabilis yung labanan dyan mga katropa sa pagpapakain niya sa kanila. Yun lang, medyo mas malaking gastusan, pero ayos lang mga katropa kasi alam naman natin, may tina-target kasi tayo na weight at least mag 85 kilos and above after 120 days na pag-aalaga mga katropa. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel mga katropa. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam po.